Sige na dear, pumayag ka na. Pagbigyan mo naman ako. Bakit ba naman kasi dinamay-damay mo pa ako dyan sa kalukuhan mo? Nanahimik ako dito eh. Imalay ko ba namang i-chat ako na mapipili niya ako? Ikaw pala. Kaya nga, sasali-sali ka sa dating site na yan, tapos profile ko pa ang inilagay mo. O ngayon, paano na? Ako pa ang naabala. Bakit na lang hindi ikaw ang makipag-meet sa kanya? Naku, ayaw ko. Bukod sa gwapo at hang talaga ang dating ng makakachat ko, mukhang ang bait-bait at gentleman pa niya. Ayaw ko na, hindi ko kayang lukuhin yun. Kaya naman, ako ang isasabak mo. Bruha ka talaga. Sige na, meet mo na lang siya for tonight. Tapos ikaw na ang magsusorry on my behalf, ha? Kakahiya namang paghihintayin sa wala sa meeting place. Hayaan mo na maghintay sa wala. Ganun naman talaga ang buhay. Sige na friend, pagbigyan mo na ako. Ikaw din, profile mo ang nakalagay doon. Baka ipahanap ka pa nun. Tingnan mo ngayon yung kalukuhan mo. Ako pa ngayon napasubo. Sige na please, malay mo. Siya na ang the one for you, di ba? The one ka dyan? Di ko nga kilala yun. Baka manluloko pa yan. Hindi, legit naman to. Saka, akong bahala na sa lahat ng magiging expenses mo sa preparation sa date nyo. Mula sa isusot mo, accessories at iba pa. Hindi ako makapasok sa work noon. Ako na din ang bahala dun. Alam ko namang madami ka pang binabayarang mga utang sa papagamot ni tatay mo hanggang sa namatay siya. 1 taon ang pagitan na magkasunod na namatay ang mga magulang niya. Talagang malaki din ang naging gastusin niya sa pagpapagamot, kaya nagkautang-utang na din siya. Hindi din naman mataas ang kinikita niya bilang isang simpleng empleyado sa di naman kalakihang kumpanya. Alam niyang ilang panahon na lang palalayasin na din siya sa inuupahang bahay. Sa maraming pinagdaanan niya sa buhay, ang kaibigang si Wenz ang matyagang umunawa at umalalay sa kanya. Kaya wala na din siyang nagawa kundi pagbigyan ang hinihiling nito. Inihatid pa siya ni Wenz hanggang sa lobby ng first-class hotel kung saan sila magkikita ng kadate na James Olivares daw ang pangalan. Si Wenz ang bumili ng pink casual dress na suot niya. Hanggang ibabaw ng tuhod ang haba noon na pinatungan niya ng navy blue blazer na hanggang siko ang manggas. Gura na ako friend. Basta kapag nagka-problema, I'm just a phone call away. Malapit lang naman ako dito. Don't worry, may alam naman ako sa Aikido, kaya kung loloko-loko siya, di siya makascore sa akin. Good luck, friend. Sana siya na ang the one mo. The one ka dyan? Sige na, go na, at matapos na ito. Matapos niyang sabihin sa concierge kung sino ang kamit, agad nang lumapit sa kanya ang isa sa mga hotel staff. Good evening, Miss Gwen. Mr. Olivares is waiting for you at the roof deck. I'll just give him a call and I can assist you there. Ilang saglit pa ay palabas na siya sa elevator na naghatid sa kanya sa roof deck. Mula sa pasilyo ng elevator ay inihatid siya ng hotel staff sa malawak na roof deck na may romantic designs and decorations. Isang lalaki naman ang papalapit sa kanila. This must be Mr. James Olivares. Hindi maikaila ang lakas ng appeal ng lalaking papalapit sa kanya. Litaw na litaw ang kakisigan nito sa suot na simpleng black chino pants at navy blue long-sleeve polo na nakatiklop hanggang siko. Mas lalo itong gumwapo nang nginitian siya. Hindi maitanggi ni Gwen sa sariling attracted siya sa kaharap. Hindi ito pahuhuli sa mga sikat na artista o model ngayon. Nagpasalamat ang lalaki sa hotel staff sabay abot ng tip dito. Iginiya naman siya ni James sa nag-iisang table doon na kinapapatungan ng mga pagkaing halatang kaka-reserve lang din. By the way, I'm James Olivares, in person. Gwen Reyes. Nakipagkamay si Gwen sa kaharap. Naramdaman niya ang marahang pagpisil nito sa kanyang palad. Mula sa kanyang palad ay tila ilang libong boltahe ng kuryente ang gumagapang sa kanyang katawan. Mas tumindi pa ang kilig na naramdaman niya nang ngumiti ito.
Ginantihan na lang niya ang ngiting iyon. Thanks for accepting my invitation. It's my pleasure. Hindi pa niya handang ibuking ang kaibigan sa paggamit ng profile niya, kaya't iyon na lang ang sinabi niya. Halatang mamahalin ang mga nakahandang pagkain doon mula sa appetizer, main dishes, desserts hanggang sa wine. May waiter din na nag-a-assist sa kanila. Hindi maikakailang may kaya ang lalaki para maka-afford ng ganito. So, sabi mo nung katsa kita, you're an employee. Saan ka pala nagwo-work? Sa accounting department ng isang publishing house. How about you? I own a company that imports furniture and handicraft abroad. Where do you live? Dito din sa city. Nangungupahan lang din ako. Mag-isa na lang din ako sa buhay. Nag-iisang anak kasi ako at magkasunod na namatay ang parents ko. Halos wala pang 1 year. I'm sorry to hear that. I know how painful that was. Ang maiwan ng minamahal at iwan ng minamahal. I hope you'll get better soon. Oo, medyo mahirap din dahil halos wala na din akong mga kamag-anak. Kaibigan ko ang naging tanging sandalan ko on those lonely and struggling times. I hope we can also be friends. Oo naman, I'll be open about that. Kung ano-ano ang napag-usapan nila habang nagdi-dinner. Matapos kumain, lumipat lang din sila sa isang lugar sa roof deck na parang nakatalaga na for sightseeing and stargazing. May mat na din doon, blanket, 2 maliit na pillows, drinks and finger foods. Nauna na si James na nag-Indian sit doon. Here, you can sit here. Thank you. Hinubad niya ang sapatos at tumabi sa lalaki. Sinubukan niyang lumuhod at upuan ang mga paa. Hindi niya magaya ang posisyon nito dahil aakyat sa kalagitnaan ng kanyang hita ang laylayan ng damit na suot. Parang nabasa naman ng lalaki ang iniisip niya. Here, you can use the blanket. Inalalayan siya nitong mag-Indian sit din at ito pa ang nagpatong ng manipis na kumot sa kanyang mga hita. Thank you. Muling naramdaman na naman niya ang pagka-conscious ng katabi ang lalaki. Hindi kagaya kanina na bukod sa kumakain, nakaharang sa pagitan nila ang dining table. Ngayon, bukod sa magkatabi sila, wala na silang ibang ginawa kundi mag-usap na lang. Kung saan dumako ang usapan, para kay Gwen, napaka-humble ng lalaki. Mabait ito at masarap din kakwentuhan. Palabiro din kaya naman panay ang tawanan nila habang nag-uusap. In a way, alam niyang makakasundo niya ang lalaki. Pero isang bagay din ang iniisip niya. Hindi niya ito lubos na kilala. Sabi mo kanina, mag-iisa ka na lang sa bahay, di ba? Yes. So, wala ka namang curfew at walang naghihintay sa iyo sa bahay. Wala naman. Why? At least, wala naman naghihintay sa iyo kung madelay ka ng pag-uwi. Siguro wala ka din namang boyfriend. Kaya ka nga nag-join ang dating site, di ba? Oo. Okay lang mapuyat. Saka, wala naman din akong work bukas. Ikaw, baka sa'yo may naghihintay? Family or girlfriend? Gaya mo, wala din akong girlfriend. Kaya nga ako sumali sa dating site. Yung family ko, sanay na yun sa akin na may pagkakataong late ako na makakauwi or di makakauwi dahil sa trabaho or mga lakad ng barkada na din. Saan ka ba umuwi? Taga Paranaque ako. I have a car din naman. Saka I have a room dito sa hotel. Nag-book ako kaya dito na ako dumiretso after early out sa office. Dito na ako nag-prepare for our date. Why? Kinabahan si Gwen. Room? Nakabook? Why? Do I have to spend the night with him? Lokong wins ito ah. Ano bang pakikipag-usap nito sa lalaki? Anong why? It's more practical kaysa uuwi pa ako sa amin. Since dito naman ang date natin, so dito na din ako kumuha ng room. Okay. Are you planning to stay with me until morning? What? I mean, I reserved this place until morning. Or kung ayaw mo,
pwede naman kitang ihatid sa inyo. I can take taxi naman para makauwi. Or I can ask a friend para sunduin ako dito. That will be ungentleman of me kapag pumayag ako ng ganyan. Or maybe, I can book a room for you? No, hindi na kailangan yun. Okay, maintindihan ko naman kung hindi ka papayag. Pero can you spend a little more time with me tonight? Para makapagkwentuhan pa at magkakilala pa tayong lalo. Sige, no problem. Mag-aalauna na ng madaling araw nang magpasya si Gwen na umuwi na. Hindi naman pumayag si James na hindi siya maihatid sa tinitirahan. Sa gabing ginugol ng magkasama, alam ni Gwen hindi mahirap mahalin si James. Gusto lang din niyang makilala pa sana ito ng lubusan, pero mukhang imposible na yon dahil hindi na siguro masusundan ang kanilang unang pagkikita. Ni hindi nga kinuha nito kahit ang contact number niya. Anyway, bakit naman pipiliin ng gwapo at mayamang si James ang isang simpleng taong kagaya lang niya? After work, inaya ni Wen si Gwen na sa labas na mag-dinner. Napili nila ang isang fast food chain dahil pareho din silang nagkikrave ng burgers. Bruha, nag-chat ulit sa akin si James. Ay, hindi pala sa akin. Sa'yo pala. Anong sabi? Wow, interested ang bruha. Ano bang nangyari that night? E di, nagkwentuhan kami. Kwentuhan ka dyan? Hanggang doon lang ba? Bakit gusto pa niya makipagkita ulit sa'yo? Bakit? Abay, hindi ko alam. Kaya, go na girl. Meet mo na siya ulit. Ayaw ko na. Parang galing sa ilong ang sagot mo ah. Basta, ayoko. Na-in love ka kay James, ano? In love ka dyan? Kaya, eto na ang pagkakataon. Grab mo na. Para mas makilala mo siya. Saka, eto ang catch. He is offering you 100,000 pesos para makasama ka ulit for a day. What? Yes! Eto na ang solusyon sa lumalaki mong bayaring mga utang. Eto ang direct message namin sa isa't isa. Basahin mo. Totoo nga. Pero bakit naman niya gagawin yun? Magbabayad pa. Kahit hindi magbabayad, may babaeng sasama sa kanya. Gwapo naman siya at mabait. Kaya nga, yun ang tinatanong ko sa iyo. Ano ang ginagawa mo doon para balikan ka? Gusto niya ikaw, hindi kung sino-sinong babae lang. Ikaw ang gusto niyang makasama. Anong gagawin ko? Girl, ikaw din ang may sabi. Mukha namang mabait si James, maginoo at mayaman. Tapos, may ganito pang offer. 100,000 pesos. Malaki na din ang mababawas sa utang mo kapag ibinayad mo ang halaga na yun. Eto na nga ata ang solusyon sa problema ko. Paano ba? Abay, go na. Be practical. Besides, baka si James na nga ang the one for you. Kaya, chat ko na siya ha, para makapag-set na ng schedule sa second date niyo. Bigay ko na din ang contact number nyo para kayo na ang mag-usap. I'm so excited and I just can't hide it. Madaling araw ay sinundo na siya ni James. Ang mahigit 1.5 oras na biyahe ay nagkakwentuhan sila na naging daan para lalo silang magkakilala. Thank you for accepting my invitation again. Salamat din ha. Mabait ka naman at magaan ang loob ko sa'yo. Kaya mahirap kang tanggihan. I'm glad. Ganoon din naman ang nararamdaman ko sa'yo. May mga na-date na din naman akong iba, pero I find you different. Sana payagan mo ako maging kaibigan mo. I like your company. Sana pagtiwalaan mo ako. Nahiya din naman ako sa'yo. May bayad pa yung pagpayag sa invitation mo. No, hindi bayad yun. Naabala lang din kasi kita. Kaya gusto ko din may kaunting token of appreciation. Na-absent ka sa trabaho. Malit na amount lang yon kumpara sa kinikita ng business namin. Sa isang private beach resort siya dinala ni James. Iilan lang ang tao doon, kaya't mas nai-enjoy nila ang view at pagsuswimming sa dagat.
Relax na din siya sa pakikitungo sa lalaki. Ramdam niya kasi ang kababaang loob nito kahit may kaya sa buhay. May gusto pala akong ipagtapat sa'yo. Ano yun? Yung account ko sa dating site, hindi talaga akin yun. What do you mean? Yung friend ko na si Wenz, siya yung gumawa ng account na yun sa dating site. Ginamit niya yung ibang info ko sa kayong picture. Kaya lang, nang kontakin mo siya para makipag-meet, doon niya na-realize ang kalukuhang nagawa niya. Ang nakiusap siya sa akin na ako na ang makipag-meet sa'yo. Ganoon ba? Sana hindi ka galit. Pasensya ka na sa amin ng kaibigan ko. No, hindi ako galit. I must be thankful sa kaibigan mo. Kung hindi dahil sa fake account na yun, hindi pala tayo magkakakilala. Sorry ha, di naman namin intensyon na lokohin ka. Kahit yung kaibigan ko, katuwaan lang nung una sa kanya, hindi naman niya akalain kukontak ka sa kanya. Kaya pala nasabi ko sa sarili ko, parang iba ka. I've dated some women through that dating site, but I find you different. Sabi ko, parang hindi ka sanay sa ganito. I mean, parang hindi ka sanay sa pagsali sa dating site at pakikipag-date sa lalaking hindi mo naman gaano kilala. Hindi talaga. Mabait lang din sa akin yung friend ko na si Wenz, kaya pinagbigyan ko na din. Sa maraming hirap at problema ko sa buhay, siya ang nagpapalakas ng kalooban ko. Ang swerte naman niya. I hope we can be that close too. Mabait ka din naman at humble. I know you can be a good friend. Thank you for that. I'm happy knowing that I've got a friend in you. Inilahad ni James ang kamay sa kanya na malugod naman niyang tinanggap. Friends? Friends. Matapos panoorin ang magandang sunset, sabay silang nag-dinner sa restaurant ng resort. Pagkatapos ay bumiyahe na din sila pabalik ng Manila. Masaya si Gwen sa friendship na namuo sa pagitan nilang dalawa ni James. Although, mayroon siyang nararamdamang something special between them, but ayaw naman niyang umasa. Ayaw niyang mag-assume dahil friendship lang ang madalas sabihin at i-offer ni James sa kanya. On that day, alam ni Gwen sa kalooban niya, she's falling in love with James. Habang nasa biyahe, may inilahad na namang offer si James sa kanya. Bagay na pag-iisipan muna niya at ikukonsulta sa kaibigan kapag nagkikita sila sa opisina. Ay, ang swerte mo! Bet ko yan! Ano ka ba? Huwag ka namang maingay. Kasalukuyan silang nasa kantin ng kumpanya at sabay na nagle-late lunch. Napalingon tuloy sa kanila ang ilan na lang na nananghali doon. I'm happy for you, friend. Imagine, magkakapasyal ka sa Singapore. All expenses paid. Ang matindi pa, may 500,000 pa siyang ibibigay sa iyo. Nahihiya nga ako. Baka sabihin nagpapabayad ako. Ano ka ba naman? In a way kasi, alam naman niya na nagbabayad ka ng utang sa pagpapagamot sa parents mo. Kaya yun ang paraan niya para makatulong. Tapos, alam pa niya na magli-leave ka sa trabaho. Kaya wala kang sweldo. Kaya siguro ino-offer niya yun. Sana hindi naman ako magmukhang pera sa paningin niya. Wow! Getting affected ang friend ko. Ayaw ko lang kasing isipin niyang sinamantala ko ang kabutihan niya. Kausapin mo na lang. Be honest. Na kaya sa kasalukuyan, tinanggap mo lang ang offer niya ay dahil kailangan mo din. Pero after niyan, tama na. Oo naman, ayaw ko din ng laging ganun. So don't forget me, friend. Sneakers okay na sa akin. Alam mo naman ang size ko. Naku, hindi ko alam. Malay ko naman ang pamimili doon. Ingat ka, friend, ha? Ingatan mong sarili mo. O baka naman doon na siya magtatapat ng pag-ibig sa'yo. Tatapat ka dyan. Friendship at companionship lang ang hanap noon. Baka nga may girlfriend yun eh.
Kung may GF, bakit hindi yun ang isinasama niya sa mga lakad niya? Saka girl, inalis ko na nga pala yung account mo sa dating site. Baka may makatype na naman sa'yo. Buti naman inalis mo na. Pati yung account ni James, deleted na sa site. Siguro happy na siya na na-meet na niya ang the one niya. Kaya na-stop na siya sa paghanap ng kadate. Buti na lang at ready na ang passport mo. Samahan na kitang mamili ng damit at mga gamit mo. I hope you'll enjoy your vacation. Mamaya, upisa na natin mamasyal. Akong bahala sa'yo. Halos kabisado ko na rito. Oo naman, first time ko itong mag-out of the country, kaya susulitin ko talaga. Sa totoo lang ay kinakabahan si Gwen. Base sa mga narinig niyang pakikipag-usap ng lalaki sa reception desk ng hotel, isang room lang ang pinapa-reserve nito. Nag-aalangan naman siyang magpakuha pa ng bukod na room. Wala na nga siyang gastos at may bayad pa, tapos magdidiman pa ba siya ng kung ano-ano. Nakapasok na sila sa hotel room. Welcome to our home for the next 5 days. Hindi na ako kumuha ng separate unit para sa atin. Malaki naman ito. May living room, may dining room, may kitchen and bathroom. May 2 separate rooms naman. You can choose whatever you want. Thanks ha. Dito na lang ako sa nasa right. I'll take the left room. Freshen up muna. Papaserve ako ng food, then mamasyal na tayo. Kung hindi ka pagod. Okay lang ako. If you're ready na mamasyal, go ako. What do you like to eat? Ito yung menu nila. Bahala ka na. Mas alam mo yan. Baka hindi ko nga kilala ang mga dishes dyan. Siyempre, alam mo na yon. Grabe ka naman. I know you're a smart lady. Anyway, go ahead. May bathroom din naman sa room. Makakapag-freshen up ka na. After kong umorder, magsha-shower na din ako. Before the food arrive, ready na tayo. Bawat araw ay ginugol nila sa pamamasyal. Manghang-mangha si Gwen sa modern architecture doon. Maingat din namang na-preserve ang mga sinaunang villages at buildings sa bansa. Lahat ng iconic landmark ay isa-isa nilang pinupuntahan at di nakakalimot na magpa-picture sa bawat lugar. Nag-enjoy din si Gwen sa magagandang parks at garden doon. Higit sa lahat, masayang kasama si James. Halata ding kabisado nito ang Singapore at may kwento at information pang isinishare sa kanya sa bawat lugar na pinupuntahan. Medyo maulan. Huwag mo na tayong lumabas tonight. Gusto mong kumain? We can try laksa. Sakto sa mainit at maulang panahon. Samahan na rin natin ang famous cookies nila dito. Sige, kabisado mo yata lahat ng masarap dito. Nakapaligo na si Gwen pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Lumabas siya ng kwarto para manood sana sa internet TV. Malaki ang flat screen TV na nasa living room ng hotel room. Nakita niyang nanonood si James doon. Nakasuot na din ito ng itim na shorts at puting V-neck shirt pantulog. Hindi ka pa din inaantok? Halika, join me here. Hindi na nakaurong si Gwen. Lumakad siya palapit at tumabi na lang siya kay James na nakasalampak sa malapad na sofa. Umuso dito ng kaunti para bigyan siya ng space. Ginaya niya ang pwesto at nag-Indian seat sa sofa. Anong pinapanood mo? Kung ano-ano lang. Ikaw, anong gusto mo? May mga movies dito. Ikaw, kahit anong gusto mo. Ito? Familiar si Gwen sa movie na nasa screen. It's a romantic comedy about a man and a woman na na-in love sa isa't isa pero hindi maamin ang nararamdaman nung una. Eksakto pa namang natapatan ang scene kung saan nagkakaaminan na ng nararamdaman ang dalawang bida hanggang sa magkayakapan ang mga ito at magtagpo ang mga labi. Nananatili ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Gwen? Napalingon siya sa lalaki. Titig na titig ito sa kanya. Hindi alam ni Gwen kung tama ba ang nakikita niya sa mga mata nito.
parang hirap na hirap ang kalooban. Naramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang palad na nakapatong sa sofa. Pinamulahan siya ng mukha at muling napayuko. Naramdaman niya ang palad nitong sumapo sa kanyang baba. Marahang itinaas na muli ang kanyang mukha upang magtagpo ang kanilang paningin. Puno ng emosyon ang titig nito. Ang dalawang palad ay humaplos sa magkabilang pisngi. Puno na rin ng anticipation si Gwen sa susunod na gagawin ng lalaki. Hindi naman siya nabigo. Naramdaman niya ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Sa unay nananantiya. Ang hagod ng labi nito sa labi niya ay humahaplos sa kanyang pagkatao. Hindi na niya nakontrol ang damdaming noon pa pinipigil sa lalaking minamahal. Tila siya ay estudyanteng kay bilis natuto sa lesson na itinuturo ng kanyang private teacher. Gumanti siya ng halik. Lalo pang naging maalab ang halik nang maramdaman ng binata ang kanyang pagtugon. Ang kaliwang braso nito'y kumabig sa kanyang baywang habang ang kabila'y gumagapang sa kanyang likod, kaya't lalo pang nagkadikit ang kanilang mga katawan na lalo pang nagpaigting sa pagnanasang kanilang nararamdaman. Naramdaman ni Gwen ang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kutso ng kama. Ni hindi niya namalayang nabuhat na siya ng lalaki papasok sa silid nito. Agad din naman niyang naramdaman ang bigat ng lalaking dumagan sa kanyang katawan. Lumipat na si Gwen sa sariling silid. Iniwan niya si James na mahimbing na natutulog. Malinaw sa kanya ang lahat na nangyari sa pagitan nila. Alam niya sa sarili niyang minahal niya ang binata kaya siya nagpaubaya. Ang hindi niya sigurado ay ang nararamdaman ni James. Nadala lang ba ito ng init at nasa ng katawan? That's part of human nature, hindi matututulan. Hindi lang din ba ito nakapagpigil dahil hindi naman siya tumutol at nagpaubaya? Hanggang sa huli, ay wala naman siyang naririnig na pagpapahayag ng pag-ibig mula dito. What do you wanna eat? Saan mo gusto mamasyal today? Wala namang pagbabago si James sa pakikitungo sa kanya. Hindi din naman nila napag-usapan ang tungkol sa nangyari. Nakisakay na lang siya sa anumang pakikitungong ibinibigay nito sa kanya. Alangan namang siya pa ang unang mag-open tungkol doon. Kahit saan, Siguro, mamili tayo ng konting pasalubong. May alam akong street where you can find precious and affordable souvenirs from here. sige, para sa family mo, wala din naman akong papasalubungan na madami maliban kay Wens. Tara, ano mong gusto niya? We can buy at the mall. Kinagabihan, maagang naghanda sa pagtulog si Gwen. Ayaw mo na niyang magkasolo sila sa sala. Nakahiga na siya at nagbabrowse sa kanyang phone nang kumatok si James sa pinto ng kanyang silid. Hindi na siya nakatanggi nang pumasok ito sa kanyang silid. Muli na namang naulit ang nangyari kagabi. Alam ni Gwen, muli siyang nagpaubaya dahil sa pag-ibig na nararamdaman dito. Kung ano man ang nararamdaman ni James, yun ang hindi pa rin niya alam. Sa huling gabi bago ang flight nila pauwi ng Pilipinas, ilang ulit muling nangyari ang pagniniig. Para kay Gwen, pag-ibig ang dahilan kaya niya nagawa iyon. Kung ano man ang dahilan ng lalaki, wala na siyang pakialam. Nais na lang niyang mag-ipon ng konti pang memories with James. Bahala na, hindi na din niya alam kung ano pa ang susunod niyang plano once na makauwi na sila ng Pilipinas. Wow, ang bongga naman. Nagkakatikim din ng branded, as in mamahaling branded sneakers ang paa ko. Thanks, bestie. Hoy, bruha. Kanina pa kita kinakausap. Hindi ka sumasagot yan. Ha? Huwag mong sabihing nag-adjust ang katawan mo. Pareho lang ang time zone ng Pinas at SG, no? Sorry, ano nga sabi mo? Ay, wala sa sarili. May nangyari ba sa SG na di ko alam?
Wens, I fell in love with James sa Singapore. Wow! Di dapat masaya. I'm so kilig naman. Sabi ko na nga, siya na ang the one for you. Wens, hindi niya ako mahal. Wala siyang sinabi kahit kailan o kahit minsan na mahal niya ako. Mula nang makauwi na kami 2 days ago, I never heard anything from him. Hindi niya ako kinukontak man lang. Friend, tama na. Sino nga ba naman ako? Why would I expect? Bayaran lang din naman ako. Lahat ng ginawa ko, may katumbas na bayad lahat. Niyakap siya ni Wens nang makitang hindi na niya mapigil ang luhang tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mga mata. Day 3 in Manila. Hindi pa din siya tinatawagan man lang ni James. Ayaw naman niyang siya pa ang unang tumawag dito. Siguro, simpleng paraan na din yun ni James para tapusin ang anumang ugnayan nila. Nagpunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera sa ATM machine. Yayayain niya si Wens na mag-good time naman mamayang gabi para pansamantalang makalimutan ang problema kay James. Laking gulat niya na halos 1 million ang laman ng bank account niya. Wens, ang daming laman ng account ko. Diba, 500,000 naman ang usapan niyo sa Singapore tour niyo. Alam mo bang, nawala na nga ang isip ko tungkol sa 500,000 na yan. Gusto ko lang na mag-withdraw ng kaunting pera para i-treat ka. Yung unang bayad niya sa akin na 50 and 100,000, halos na-withdraw ko na. Naipambayad ko na partially sa mga utang ko. Wala namang nakaalam ng bank account mo kung di ako at si James, di ba? Di ako sa sarili ko, hindi sa akin galing yan. Kahit sa panaginip ko, wala akong ganyang kalaking pera. I have to talk to him. Hindi ko matatanggap ang halagang ito. James, answer the phone, please. Sagutin mo naman ang call ko, please. Ring nang lang ring ang phone. Nang subukan niya uli kinagabihan, ay out of coverage area na ito. Mahigit 20 times yata niyang naidial ang numerong iyon. Nakatulog siyang masama ang loob sa binata. So, ganun na lang, James? Hanggang ganun lang? Babaeng bayaran din pala ang tingin mo sa akin. Ganun pala kababa ang pagkakailala mo sa akin. Sana bigyan mo naman ako ng kahit kaunting respeto. Kahit biglang kaibigan man lang. Ano ba ito? Ang aga-aga naman. Napabangon siya pagkakita ng pangalan ni James sa screen ng phone. Hello? Good morning, Miss Gwen? Yes po. Sino po ito? I'm Mrs. Olivares, James' mother. Nakita ko lang na ang dami mong missed call sa phone ng anak ko. I'm sorry, but he's in the hospital right now. I know you're his friend, and I think you deserve to know. Halos manginig ang buo niyang katawan sa narinig na balita. Agad naman siyang gumayak at nagmamadaling pumunta na sa sinabing ospital ng matandang babae. Ilang araw na kami dito sa ospital. He's still unconscious. Bigla siyang nabuwal at masama ang bagsak niya. Tumama ang ulo niya sa floor. But based on a CT scan and other tests, the doctor says wala namang problema doon sa ulo niya. Ang problema ay yung sakit niya talaga noon pa. Ano po ang sakit ni James? It's a rare type of infection in the blood. And kahit yung mga doktor, hindi nila alam kung ano ang cause ng sakit niya. And because hindi common ang sakit niya, wala pang madaming gamot or treatment na available for this. Hindi namin alam kung hanggang kailan pa namin siya makakasama. Tuluyan ang napaiyak si Gwen. Hindi niya naalintana kung ano man ang isipin ng mag-asawa, kung ano ba siya ni James, at iniiyakan niya ang kalagayan nito. Napaiyak na din ang mother ni James na inalo naman ng asawa nito. Isang babae naman ang lumapit kay Gwen at yumakap sa kanya. Gwen, it's okay. Halika muna dito. Inalalayan siya nito hanggang makaupo sa sofa na nasa malaking hospital suite. May divider ito mula sa hospital bed.
Inalo siya hanggang muling maibalik ang composure sa sarili dahil sa pag-iyak. Alam mo, kahit ngayon pa lang kita nakita, magaan ang loob ko sa'yo. I'm Jane nga pala, Kuya James' younger sister at kaisa-isa niyang kapatid. Hi Jane, I'm Gwen. Pasensya ka na. Naintindihan ko. That just proves na importante sa'yo si Kuya. Kuya has been talking to me about you. Huh? Although alam ko hindi naman lahat mai-open ni Kuya sa akin, all I know is special ka sa kanya. He loves you. He always cherished ang panahong magkasama kayo. He never told me anything about that. All I can say is, mabait ang kuya mo at kaibigan ko siya. Salamat sa pagkakataong napasaya mo si Kuya. I never see him happier buhat nang makilala ka niya. Masaya ako nang makitang naging masaya si Kuya sa mga huling araw ng buhay niya. Napaiyak na lang si Gwen. Kasalukuyang nagdadalang tao si Jane kaya't hindi ito makatutok sa pagbantay sa kuya nito sa ospital. Nagpasya si Gwen na mag-leave muna sa trabaho at bantayan ang lalaking minamahal. Halos 10 araw na din siya sa ospital. May mga pagkakataong dumalaw din doon si Wenz. Alam naman ng mag-asawang Olivares ang kwento ni James patungkol sa kanya kaya't hinayaan siya nitong magbantay din sa anak habang unconscious pa din ito. Sa ngayon ay kumakain ang mag-asawa sa labas kaya't nasolo ni Gwen ang lalaking minamahal. Malaya niyang pinagmasdan ang maamong mukha nito. Ang mga labi na sa maraming pagkakataon ay nahalikan niya. Kung wala nga lang aparatong nakakabit doon, baka hindi niya napigilan ang sariling halikan muli ang lalaki. James, mahal na mahal kita. Aalagaan kita. Huwag mo naman akong iwan, please. Lumaban ka. Hinawakan niya at hinagkan ang kamay nito. Once na nagkamalay ka na, sasabihin ko sa'yo kung gaano ka ka-special para sa akin. Sasabihin ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Nakatulog siyang nakaunan sa gilid ng hospital bed habang hawak ang kamay ng lalaki. Naalimpungatan lamang siya nang maramdamang bahagyang gumalaw iyon. James! James! Sakto namang papasok sa silid ang mag-asawa kasama ang anak at manugang. Nagkagulo na sa loob ng silid at tumawag na si Jane sa doktor at nurse na naka-assign sa kapatid. Napaurong si Gwen. Bigla siyang kinabahan. Nalito. Sa gitna ng kaligayahang nararamdaman ng lahat ng nasa silid at sa pagpasok ng nagmamadaling mga doctor at nurses, nakalabas si Gwen nang walang nakapansin man lang sa kanya. Binilisan niyang makalabas sa hospital building at pinara ang unang taxi na dumadaan. Ang gusto lang niya sa ngayon ay makalayo. Bakit ka kasi bigla na lang umalis sa ospital? Nalito na ako eh. Paano kung isipin niyang ginawa kong alagaan at bandayan siya dahil sa malaking halagang ibinabayad niya? Hindi ko pa nga nabanggit sa kanya ang 1 million peso na nasa account ko. Paano kung malaman niyo ni Jane at ni Mr. and Mrs. Olivares na ganun? Wala akong mukhang hiharap sa kanila. Ang bait-bait sa akin ng family. Sabi nga ni Jane, di ba? Mahal na mahal ka ng kuya niya. I don't think so na yun ang sinasabi niya sa kapatid niya. But he never told me that he loves me. Tawagan mo kaya? Kamustahin mo lang. Nag-aalangan nga ako eh. Di ko alam kung ano ang gagawin ko. Basta, kailangan ko nang maibalik yung pera. Ayokong isipin niya na may kabayaran ng lahat ng ginagawa kong mabuti sa kanya. Sa kahit paano ang sabihin mo, it will all boils down to one. Mayaman siya. Mahirap lang ako. Hindi kami bagay. At kung sakali man, masasaktan lang din pala ako. Natatakot ako, Wens. Siguro masakit man. Ito na ang paraan para makalayo ako sa kanya. Nagpalit na din ako ng SIM para hindi na niya ako makontak. Totoo ba lahat na sinabi mo? Kuya, bakit naman kita lulukuhin? Si Gwen ang nagpantay sa akin sa hospital sa panahong unconscious ako. Yes, kuya. Alam ko na mahal ka niya. Nakikita ko sa kanya ang concern, yung pag-alala.
Sa panahong nakabantay siya sa'yo, halos na nga di kumakain, ni ayaw kang hiwalayan ng tingin. Pinapakisuyo ko na lang sa kaibigan ko sa baba na i-order ng pagkain kapag mealtime. Nakikita ko din na madalas kanyang kinakausap. Bakit bigla nang siya nawala nung nagising na ako? Yun ang hindi ko din alam, kuya. May problema ba kayo? Bakit parang ayaw niyang makita mo siya? I don't know. Kaya nga, kuya, palakas ka pa. May awa ang Diyos. Malalampasan mo din ang sakit na yan. Kung ang sabi ng mga doktor wala na yang lunas, basta sama-sama naming ipagpipray na pagalingin ka ng Diyos. Mahal na mahal ka naming mga kapamilya mo, ni Gwen. Saka malapit na lumabas ito, oh. Aalagaan mo pa ang pamangkin mo. Ang tagal naman ng jeep or taxi. Kapi na kasi tayong nag-out. Okay lang yan. At least wala namang traffic, di ba? Wala talagang traffic. Wala naman din yatang nagbiyahe. Wala na din tao dito. Tayong dalawa na lang. Ay, kailan naman nawala ng biyahe dito, no? Wait lang tayo. Isang puting van ang huminto sa tapat ng dalawa. Kinabahan si Gwen nang dumungaw ang dalawang lalaking may malapad na face mask nang bumukas ang pinto sa tapat nila. Ano to? Mangunguha ng kidney? Kidnap for ransom? Wala na akong kapamilya. Walang tutubo sa akin. Saan kayong dalawa? Hahatid na namin kayo. Hindi. May hinihintay kaming susundo sa amin. Suplada sa na dito! Hinatak siya nito sa braso. Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ang kaibigan ko! Huwag kang makialam dito! Itinulak ng lalaki si Wenz. Pinagtulungan siya ng dalawang lalaki at naisakay sa loob ng van. Hindi na niya alam kung ano pa ang nangyayari. Unti-unti nang namigat ang kanyang mga mata at nakaramdam ng matinding antok. Nasaan ako? Malambot ang kamang hinihigaan niya. Malinis at mabago din ang malaking silid kung saan siya naroroon. Wala naman siyang piring sa mata o takip sa bibig. Hindi din naman nakagapos ang paa at kamay niya. Dahan-dahan siyang bumangon. Hanggang kailan mo ako pagtataguan, Gwen? James? Bakit mo ako iniiwasan? Bakit ka nagtatago? Bakit hindi na kita makakontak? Anong balak mo? James, ano ba itong ginagawa mo? Nasaan ako? Here in my rest house, hindi ko naman gustong gawin to, pero parang ito lang ang paraan para makausap kita. Nasaan si Wenz? Anong ginagawa niyo sa kanya? Wenz is part of this plan, so you don't have to worry about her. Dokong yun ah. Makakatikim sa akin yun. Kakausapin ko ang brohang yun. Nasaan ba yung phone ko? Talk to her later. Ako munang kausapin mo. Bigla niyang naalala ang kalagayan ni James. Kumusta ka na, James? Are you okay? I'm good. I'm getting better. Kung concerned ka sa kalagayan ko, bakit umalis ka noon sa hospital? Bakit mo ko iniwan? Basta, naguguluhan ako. Alam mo bang isa ka sa gusto kong makita nung magkamalay ako? Pero wala ka. Sabi naman nila mama at papa, pati ni Jane, hindi ka umalis sa tabi ko nung panahong unconscious ako. Malaki ang halagang binigay mo sa akin. Sa katunayan, gusto ko ngang ibalik sa iyo yun. I think deserving ka sa pag-aalaga ko because of that. Talaga bang pera lang ang dahilan? Kaya mo ginawa yun sa akin? Ano pa ba ang dahilang gusto mo, James? You are dating different women. At nagkakataong isa ako sa mga yun. What made me different from them? Why would I expect something more? Iba ka, Gwen. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa kanila. Kasi kahit kaibigan, hindi mo ako maituring na kaibigan. Talagang hindi kita ituturing na kaibigan. Wow, so ganun naman pala. So I thought magiging magkaibigan tayo. Hindi naman pala. Hindi kita ituturing na kaibigan dahil I want it to be more than that. I want us to be lovers. Pero hindi pwede dahil sa sakit ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay sa mundo. Yet, gusto kong maranasang magmahal at mahalin
Maski paano, pero panandalian at mababaw lang. That's why I joined the dating site. I met different women, but after one day, ayoko na. Mostly physical attraction lang. Iba ka, Gwen. Sa lahat ng na-date ko, ikaw lang ang naulit pa. I may have kissed some of them, pero you're the only one whom I make love with. You never told me that. Ayokong tuluyang mahulog ang loob mo sa akin. Ayokong masaktan ka pagdating ng araw na iiwan na kita. Traidor ang sakit ko. Walang tiyak na lunas hanggang ngayon. Ayokong mamatay knowing na may babaeng nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ko. Pero Gwen, mahal na mahal kita. James, mahal na mahal din kita. Pero parang ang hirap ng sitwasyon. Kaya hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Supilin na natin ang nararamdaman natin kaysa pareho tayong mahirapan sa huli. Ayokong umalis na may mabigat na kalooban dahil may maiiwan akong lumuluha. Ayokong masaktan ka. I love you, James. I hope we can make it work. Pero paano? Ayokong masaktan. Ayoko ding masaktan ka. Be strong, James. Let's make this work. Let's love each other kung hanggang saan o hanggang kailan tayo papahintulutan ng tadhana. Thank you, Gwen. Thank you. Yan talaga gusto kong sabihin. At isa-just, pero baka maging unfair naman sa'yo. I love you, Gwen. I love you too, James. Nagtagpong muli ang kanilang mga labi na naging formal na pagsisimula ng kanilang pagiging magkasintahan. Sa pagkakataong ito, mas inalagaan niya si James. Nagpasya na din siyang mag-resign sa trabaho para maalalayan sa pagpapagamot at pagpapagaling ang lalaki. Hospital. Araw ng check-up ni James, masama ang pakiramdam dahil nahihilo at nanlalambot. Nagpilit si Gwen na samahan ang kasintahan. Hindi na lang niya sinabi ang nararamdaman dahil ayaw niyang mag-alala ang mga kasama. Nandoon din ang mga magulang ni James para alalayan ang anak. Matapos ang ilang test, hinintay nila ang resulta kasabay ng updates mula sa doktor. I can't believe with the result. The last check-up niya, hindi ko pa na-disclose lahat sa inyo ang resulta. Pero this time, I know I'm sure these results won't lie. Ano ang lagay ng anak ko, Doc? Hinawakan ni Gwen ng mahigpit ang palad ng lalaki. Ipinaramdam niya sa kasintahang aalay siya dito anuman ang nangyari. The infection in his blood is almost gone. This is a miracle. Salamat sa Diyos. He heard our prayers. Hindi na din makapagsalita si Gwen at James. Tanging luha ng kagalakan ang nagsaysay ng kaligayahang nararamdaman. Mahigpit silang nagyakap. Salamat sa Diyos. Thank you, God. Kahit kami, ang team na nagbabantay sa kalagayan ni James ay nabigla sa nangyayari. But he almost healed. Kaunting gamutan pa and he'll be okay. That just proves God is the greatest healer. Tuloy-tuloy pa din ang luha mula sa mga mata ni Gwen dahil sa kasiyahan. Pero dahil na din sa puyat at masamang pakiramdam na kanina pa iniinda, nakaramdam siya ng pagkahilo. Unti-unti nagdilim ang paligid at naramdaman niyang unti-unti siyang babagsak. Mabuti na lang at nasapu siya nang nag-alalang si James. What's happening? Gwen, are you okay? Nagising si Gwen na nakahiga sa hospital bed. Hawak ni James ang kanyang dalawang kamay. Nakangiti ito sa kanya. Silang dalawa lamang doon at natatakpan ang paligid ng hospital bed ng makapal na kurtina. Nasaan tayo? Anong nangyari? Nag-alala ako sa'yo kanina, Gwen. Why you're okay now? Pinilit tumayo ni Gwen pero bahagya siyang nahilo. Huwag ka munang tumayo. Maya-maya pa tayo uuwi. Naranto, okay ka na. Ano bang nangyari? Hilong-hilo ako kanina. Nalalambot din ang tuhod ko.
Nakailang suka na din ako bago tayo umalis ng bahay bago pumunta dito. Will you marry me, Gwen? Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Nagbibiro ka pa. Bakit ko naman gagawing biro to? Lalo pa ngayon. I'm miraculously healed. At kaya ka nabuwal kanina, nahihilo at nagsusuka. Dahil you're pregnant. The Obigayani just confirmed it. Hinimas ni James ang tiyan niya habang hindi naman binitawan ng kabilang kamay nito ang mga palad niya. Nandito ang bunga ng pagmamahal natin, Gwen. Made in Singapore. Napangiti si Gwen. Thank God for another blessing. Ang saya-saya ko. Ang dami nating blessings na natatanggap. Nasaan si Tito at Tita? Well, you should call them Mama and Papa. Mula ngayon, okay? Alam na nila? Yes, and malamang ibinabalita na nila sa mga kamag-anak namin ang maraming good news, ang pagaling ko, ang nalalapit na nating kasal, at syempre, magkakaapo na din sila. Kasal agad. Hindi pa nga ako sumasagot sa'yo. Well, since you don't answer me when I ask you in words, I think this can be much better. Mabilis na hinawakan ni James ang magkabila niyang pisngi at dahan-dahang lumapat ang labi sa labi niyang nakaawang pa dahil sa pagkabigla. Halik na wala na ang inhibitions, puno ng passion at emotion. Humigpit ang yakap nila sa isa't isa habang patuloy pang lumalim ang halik. Pinutol ni James ang halik. I think this is the right time to ask. Will you marry me? Yes, I will marry you. Siya na ang muling kumabig sa kasintahan upang muling magtagpo ang mga labi nilang noon pa sabik sa isa't isa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. And please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga new uploads namin. Special thanks to our writer, Miss Joyce Ann. Ito po ang inyong lingkod na sina Eileen And Chelan ng Island TV na nagsasabing thank you for watching and supporting our channel. Hanggang sa muli, stay blessed and wag ma-stress. Bye!